Magandang araw po sa iyo, Kuya Dax. Ako nga po pala si Jed. Hindi ko na po babanggitin ang buong pangalan ko para na rin sa privacy naming dalawa. Gusto ko lang po sanang ikwento kung paanong ang dating away at kompetisyon na hindi matapos-tapos ay nauwi sa isang bagay na hindi ko inakalang posible pala para sa tulad naming dalawa ni Randy. High school pa lang kami noon. Hindi talaga kami magkasundo ni Randy. Palagi kaming nagkakainitan. Kahit sa simpleng tinginan lang, parang kahit anong oras ay parang may sasabog sa pagitan namin. Pareho po kaming achiever ni Randy. Kaya isa yun siguro sa dahilan kung bakit parang laging may nabubuong tensyon sa pagitan namin. Hindi nagkakalayo ang grades namin noon. Kapag may recitation, palagi kaming parang nag-uunahan sa sagot. At ang simpleng quiz, ginagawa naming championship match. Kung ako ay tahimik lang sa gilid, siya yung maingay, yung palaging pabida. Ako yung tipong hindi makatingin sa mata ng iba. Siya naman yung tipong nakatingin sa iyo kahit hindi mo naman siya kinakausap. At sa totoo lang po, lagi akong naiirita sa kanya. Pero ngayon, kung binabalikan namin yung mga eksena noon, natatawa palagi kaming dalawa. Pagkatapos ng graduation sa high school, hindi na kami nagkita. Pareho kaming nagkolehiyo sa Maynila sa magkaibang university. Akala ko'y doon na nagtapos ang chapter ng buhay namin. Hanggang sa isang araw, habang naghahanap ako ng murang boarding house malapit sa university, na-refer ako sa isang lumang boarding house ni Tito Ben. Simple lang ang lugar. Ika nga'y pwede na. Pagpasok ko sa kwarto, halos mabitawan ko yung bag ko sa gulat dahil nandoon si Randy. Parang eksena sa pelikula. Yung tipo ng tagpo na hindi mo alam kung matatawa ka ba o aalis ka na lang. Pero dahil wala na akong ibang matutuluyan at tight din sa budget, pinilit ko na lang tanggapin ang lahat. Pareho naman kaming tahimik noong unang linggo. Walang nag-uusap at hindi nagpapansinan. Pero ramdam ko yung bigat ng presensya niya kahit hindi siya nagsasalita. Habang tumatagal, unti-unting nagbabago yung atmosfera. Hindi na masyadong mabigat tulad nung una. Minsan sabay na kaming kumakain at minsan naman nakatambay lang sa may sala. At pareho kaming may kanya-kanyang cellphone na kinakalikot. Hanggang sa dumating nga yung isang gabi na hindi ko makakalimutan. Bandang alas 11 na iyon ng gabi. Galing ako sa library dahil may hiniram akong libro. Tahimik ang buong boarding house nung dumating ako. Patay ng ilaw sa hallway pero bukas pang ilaw sa kusina. Pagpasok ko ay dumiretso na ako sa CR sa dulo para maghilamos. Hindi ko alam kung bakit hindi ko narinig na may tao sa loob. Siguro kasi sa pagod na rin at madilim din ang bahay, pati na ang hallway. Kaya nang marating ko ang pinto at binuksan ko ito ng tuloy-tuloy, doon na ako napatigil dahil nandun sa loob si Randy. Nakatayo lang siya sa harap ng salamin. Wala siyang pangitaas, nakatapis lang ng puting tuwalya. Basa pa ang buhok. Halatang katatapos lang maligo. Pareho kaming napatulala sa isa't isa. Nagsorry na lang ako dahil sa nangyari. Ipinaliwanag ko pa na hindi ko talaga inaasahan na gising pa siya ng ganong oras. Nagpaalam na muna ako para pumasok sa kwarto. Ang sabi ko sa kanya ay sabihan niya na lang ako pag tapos na siya. Makalipas ang ilang araw matapos yung gabing nakita ko siya sa CR, nagiba na talaga ang pakiramdam ko araw-araw. Mas naging tahimik ako, yung parang laging may something sa paligid pag nandyan siya. Hindi ko alam kung ako lang ba, pero sa kilos ni Randy, parang may napapansin din akong nagbabago. Kapag sabay kaming nanonood ng movie sa laptop, medyo mas malapit siya. Kapag nasa kusina naman kami, parang gusto niyang sabayan ako sa ginagawa kahit hindi naman kinakailangan. Hanggang sa dumating ang isang malamig na gabi na iyon.
umuulan sa labas. Wala pang 10:00 ng gabi pero parang antok na ako. Nakahiga na ako sa kama. Nakatalikod sa kanya pero hindi pa rin ako makatulog. Ramdam ko kasi gising pa siya pero nahanahimik lang. Parang pareho kaming naghihintay ng kung ano man. Pagkatapos ay naramdaman ko na lang yung paggalaw ng kutsyon ng dahan-dahan. Sandali lang iyon pero ang bigat ng pakiramdam ko sa dibdib ko. Tapos marahan niyang kinuha yung kamay ko. Dahan-dahan niyang hinawakan iyon. Parang sinasabi niya sa hawak na yon lahat ng hindi namin kayang sabihin sa salita. Hinawakan niya lang ang kamay ko. Tapos inilapat sa tapat ng puso niya. Doon ko naramdaman yung tibok nun. At sa simpleng hawak ng kamay na yon, doon ko naramdaman na safe ako. Na hindi ko kailangang matakot na magpakatotoo sa nararamdaman ko. Dahil ipinaramdam niya sa akin na iisa ang tibok ng puso namin. Iyon ang gabi na nagsimulang magbago ang lahat sa pagitan naming dalawa. Kung minsan talaga Kuya Dax, may mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari. Pero kapag nangyari na, parang doon mo lang marirealize na matagal mo na pala yung hinihintay. Biyernes nun, wala kaming pasok kinabukasan. Kaya napagkasunduan naming tumambay lang sa may maliit na karinderya sa kanto. Umorder kami ng pares at soft drinks. Nagkulitan at nagtawanan na parang magtropa lang talaga. Pagkatapos naming kumain ay naglakad kami pauwi. Pero bago pa kami makatawid pabalik sa boarding house, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo kami papasok sa waiting shed sa tapat ng convenience store. Maliit lang yung espasyo. Sapat lang para sa 2 tao. Pareho kaming basang-basa sa ulan noon. Pareho din kaming natawa sa itsura namin. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Tumingin lang siya sa mga mata ko. Yung mga mata niya parang nagtatanong. Hinilapat niya yung kamay niya sa balikat ko. Pababa sa braso ko. Mainit ang kamay niya kahit malamig ang simoy ng hangin. Umuulan pa rin ng malakas sa labas. Pero sa loob ng waiting shed, para bang may sarili kaming mundo. At sa loob ng mundo namin ngayon, wala kaming ibang ginawa kundi pagmasdan ng ngiti naming dalawa. Bumalik lang kami sa reality ng humangin ng malakas at pumasok ang ulan sa loob ng sinisilungan naming shed. Kaya napagpasyahan naming suungin na lang ang ulan. At nang makarating na nga kami sa boarding house namin, agad naming tinuyo ang mga sarili namin. Hindi ko na po masyadong i-detalye Kuya Dax para sa safety na rin ng channel mo. Pero iyon siguro masasabi kong araw na hindi ko malilimutan. Dahil sa araw na iyon, may naganap habang patuloy pa rin ang pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ng bahay. Pagising ko kinabukasan, nasa alaala ko pa rin na nangyari. Nakatagilid ako sa kama ko. Nakatalikod kay Randy. Pero alam kong gising na rin siya. Tahimik lang kaming dalawa at walang gumagalaw. Pero parang pareho kaming naghihintay kung sino ang unang kikilos. Ilang minuto lang ay narinig ko ang pagbukas ng pintuan. Siya pala yun. Lumabas na siya ng kwarto. Huminga lang ako ng malalim. Hindi dahil nagsisisi ako, kundi dahil kinakabahan ako kung anong ibig sabihin ng lahat ng iyon. Lumabas ako ng kwarto ng mga ilang minuto paglabas niya. Diretso ako sa kusina. Nandun si Randy na nakaupo sa harap ng mesa. May 2 tasa ng kape sa harapan niya. Isa para sa kanya at isa para sa akin. Naupo ako sa tapat niya. Hinabot niya yung kape sa akin.
Hawak naming pareho ang tasa namin ng mga oras na yon. Naririnig lang namin yung mahihinang kaluskos ng mga boarder sa ibang kwarto, yung tunog ng electric fan sa sala, at yung tilaok ng manok sa labas ng bahay. May mga pabulong na sinabi sa akin si Randy. Hindi ko na po sasabihin kung ano yun mismo. Kasi medyo, alam nyo na, basta tungkol yun sa nakaraang gabi. Kuya Dax, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin sa boarding house na iyon, yung mga tahimik na gabi, yung unti-unting paghamin at mga simpleng araw na kami lang ang magkasama, mas naging buo ang tiwala namin sa isa't isa habang tumatagal. Nakagraduate kami pareho. Ako sa IT course, siya naman ay sa engineering. Hindi naging madali ang huling taon namin sa kolehiyo, lalo na nung kailangan naming paghiwalayin ang thesis at review classes namin. Pero kahit magkalayo ang schedule, never naming pinabayaan ang isa't isa. Pagkatapos nga ng graduation ay nag-apply kami pareho abroad. Hindi naman namin ini-expect na parehong maa-aproba ng application namin. Pero parang tadhana talaga yung kumilos. Iisang bansa ang pinuntahan namin. At nung makalipat na kami, halos hindi kami makapaniwala na ganong kabilis lang nabuksan yung mundo para sa amin. Masaya na kami nagsasama dito ngayon, Kuya Dax, sa abroad. Magka-roommate pa rin kami. Pero mas maluwag na. Mas komportable na. At higit sa lahat, wala nang sekreto na kailangan pang itago. Nagsimula kami sa simpleng trabaho. Ako sa IT firm. Siya sa isang construction company. Unti-unti kaming nakaipon at nakakapagplano ng future naming dalawa. At ngayon habang sinusulat ko ang huling bahagi ng kwento kong ito, nakaupo si Randy sa gilid ng sofa namin. May hawak na 2 tasa ng kape. Oo, Kuya Dax. Pareho pa rin kaming mahilig sa kape. At sa likod niya, nakasabit sa pader yung listahan ng plano namin para sa kasal namin. Kasi nga, Kuya Dax, dito sa bansang pinuntahan namin, legal lang kasal para sa katulad naming dalawa. At sa darating na taon nga ay plano na naming ituloy iyon. Hindi na namin kailangang magtago. Hindi na rin namin kailangang ipaliwanag ang sarili namin sa bawat taong hindi makakaintindi. Ang mahalaga, pareho na kaming malaya at masaya. Pareho na naming pinili ang isa't isa. At ngayon nga'y hawak na namin ang kinabukasan na matagal na naming inakala na imposible. Kung minsan, iniisip ko kung paano kami at saan kami nagsimula. Sa kompetisyon. Magkaaway nung nasa high school pa kami. Tapos naging roommate sa Manila. Hanggang sa unti-unting lumambot ang mga puso namin sa isa't isa. Hindi lahat ng away pala, Kuya Dax, ay galit talaga ang pinagugatan. Minsan ay takot sa totoo nating nararamdaman na hindi lang natin kayang tanggapin sa sarili natin. Kaya sa mga katulad naming matagal nang pinipigil ang sarili, sana balang araw maranasan yung magmahal ng walang takot, malaya at masaya. Sana makita nyo na din ang taong magmamahal at tatanggap sa inyo kahit ano pa kayo. Hanggang dito na lang po ang sulat ko. More power po sa channel ninyo, Kuya Dax. Salamat sa pagbibigay boses sa mga kwentong tulad ng samin. Ako si Jed. At ito, ang true confession ko.